Tuloy po natin ngayon ang ating series na pinamagatan po nating God's Wisdom for Your Questions. Ito po yung pangalan ng series natin, God's Wisdom for Your Questions. Dahil sinasagot po natin yung mga maaari pa nating maging tanong tungkol po sa mensahe ng biyaya, tungkol po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya po sa umagang ito, sasagutin po natin yung tanong na ano po ang ibig sabihin ng patay na sa kasalanan. Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Patay na ba o buhay pa? Buhay pa. Buhay naman. Ano po? Pero, physically buhay yan. Pero kung sumampalataya na po yan kay Kristo, yan ay patay na sa kasalanan. Ano po? Ano pong ibig sabihin niya? Paano po ba nagiging patay sa kasalanan ang isang tao? Masasagot na rin po natin yan. At ano po ang palatandaan na patay na sa kasalanan ang isang tao? Ang sagot po sa mga tanong na yan, sabi nga po natin, yung po ang ating finished work of Jesus on the cross and His resurrection. Naalala niyo po yung mensahe natin, mga kapatid, it all began when it was finished. Nagsimula po ang buhay Kristiyano nung tapusin po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang dapat niya pong tapusin. No po? So dahil dito, pag-aralan po natin ito. Alam po ba natin, mga kapatid, na marami pong Kristiyano ang meron pong struggle na tanggapin yung gospel of grace? Marami pong Kristiyano ang marami pong may struggle na tanggapin po yung tunay na mabuting balita ni Kristo. At dahil po rito, sila po ay nahihirapang ipamuhay yung Christian life. Bakit po? Sapagkat nakatingin po sila sa sarili nilang lakas at kakayanan, hindi po doon sa finished work ni Jesus. Dalawa po ang dahilan na lutang kung bakit ganun po. Una, hindi po nila pinapag-ukulan ng tamang pagpapahalaga at pag-aaral ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Sila po ay naniniwala na lang sa mga haka-haka at kuro-kuro, yung pinsan niya, si kuro-kuro, na pinagsalin-salin. Kaya po pag may nagsabing, yung gospel of grace, sobra yan, sobrang grace yan. Sobra yung pagpapatawad ng Panginoong Jesus dyan sa pag-aaral na yan. Po? Kaya po, nagiging ganon. Mas pinaniniwalaan po kasi yung mga haka-haka kaysa sa personal na magtanong sa mga nauna na. Personal na magtanong sa mga nakakaalam na. Nung baby ka ba, kapatid, alam mo na ang lahat? Nung 2 years old ka, alam mo na lahat? Hindi. Somebody taught you. Amen, mga kapatid? And who taught you? Those who were first before you. Yung mga unang nagkutsara, sila ang nagturo sa'yo para magkutsara. Tama, mga kapatid? Yung mga naunang mag-chopstick, sila ang nagtuturo sa'yo ngayon para ikaw ay mag-chopstick sa isang ano yung tawag ko sa isang kamayan. sa isang yung kainan na sabay-sabay? Sa isang boodle fight. Tinuturuan ka mag-chopstick saan? Sa boodle fight. Kailangan magtanong ka doon sa nauna na sa'yo. Pero pag hindi ka nagtanong sa nauna na sa'yo, lalo na yung may alam, paano ka matututo? So, ikalawa, hindi po nila alam kung ano po ang nangyari sa kanila sa krus. Marami pong Kristiyano naniniwala na namatay si Kristo para sa kanila doon sa krus. Pero nalilimutan po natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, na tayo rin namatay doon sa krus. Naisip na po ba natin yon? That Jesus not only died for us, but also tayo din, namatay din kasama ni Kristo doon sa krus. In fact, hindi po tayo namatay lang, tayo po ay pinatay. Sabi mo sa katabi mo, pinatay ka. Amen? Kaya pag-aralan po natin yan sa araw na ito, isang mensahe pinamagatan po natin, Crucified with Christ. Crucified with Christ. Ang ganda ng poster natin, no? Ilan na nakapako? 2. Kaninong kamay yun nasa likod? Kay Jesus. Kaninong kamay ang nakapatong na yan? Sabihin mo nga, akin. Akin. Sige po, sabihin niyo po, akin. Yung iba, ayaw talaga sabihin. Sige, hindi ka pa rin nakapako. Ayaw Sasabihin na lang na akin ayaw pa. Bibigyan ko po ulit ng pangalawang pagkakataon. Sabihin mo, akin. You were crucified with Christ. Ano po? Paano po natin nalaman that we were crucified with Christ? Dilagyan po natin ng talata. Romans chapter 6, verse 6. Sabi doon, for we know. Sabi nga po natin, we know. Mahalaga po ba that we know?
Yes, we know that our old self was crucified with Him, so that the body, ruled by sin, might be rendered powerless, that we should no longer be slaves to sin. Now, pansinin po natin mga kapatid, yun pong word na know. The word know is from the Greek word ginosko, na ang ibig sabihin po ay to come to know. Tagalog, malaman, mabatid, matutunan. Now, sabihin niyo po sa akin mga kapatid, meron po ba tayong dapat malaman? Meron po ba tayong dapat na mabatid? Matutunan? Ginosko means to recognize, mapagkilala. Ginosko means to perceive, maunawaan, maintindihan. So mula po dun sa ating talata na Romans chapter 6 verse 6, yung teksto po natin, ang tanong, ano-ano po yung mga dapat nating malaman, mapatid, matutunan? Alam mo, pag may lumapit sa'yo at nagsabi sa'yo, mo, dapat mo itong malaman. Ano reaction mo? Ano reaction mo? Di ba bukas na bukas yung tatlo mong tenga? Kaya, alam mo, dapat ko itong sabihin sa'yo. Alam mo, dapat mo itong malaman. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano po ang dapat nating malaman mula po dun sa ating verse, Romans 6:6, number 1, that our old sinful self is no longer alive. Ang luma nating makasalanang pagkatao hindi na buhay. Ibig sabihin, patay na. Bakit? Sabi doon, your old self was crucified with Him. Pangalawa, sin is no longer powerful. Ang kasalanan ay hindi na po makapangyarihan. Kaya huwag ka nang kakanta ng ang tao'y marupok. Kay daling lumimot. Ano po? Bakit? Sapagkat sa iyo, bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay anak na ng Diyos, sin is no longer powerful. Number 3, we are no longer slaves to sin. Kaya naman pala hindi na powerful ang sin sa atin is because we are no longer what? Slaves to sin. Nandun po yung lahat sa talata natin. Balikan nga po natin yung talata natin. Romans 6:6. For we know that our old self was crucified with Him. Number 1, our old sinful self is no longer alive. Number 2, sin is no longer powerful. Ayun, no? So that the body ruled by sin might be rendered what? Powerless. If sin is no longer powerful, what is it? It is powerless. Ayun, malinaw po sa talata. Number 3, nakita po natin, we are no longer slaves to sin. Ayun, no? Bakit po rendered powerless? That we should no longer be slaves to what? Sin. Tanong, sino po rito ang naalipin ng kasalanan sa mahabang panahon? Tayo pong lahat. Di po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat sabi ng Psalm 51 verse 5, pinanganak po tayong lahat na makasalanan. Ay, kay sarap na maging independent. Amen mga kapatid? Kasi nga, kaya nga na-imbento yung ibon mang may layang lumipad. Bakit? Kasi gustong-gusto ng Pilipinas na lumaya. Gusto mo ba lumaya bilang bayan pero ayaw mong lumaya bilang isang tao? Ang mabuting balita, lumaya ka na. Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah! Yung pong phrase na was crucified with Him, dyan po sa Romans 6:6 is the Greek word sustoro. Was crucified with Him. Sustoro. Tingnan niyo po ito. Ang ibig sabihin po nito ay to crucify together with. Ibig sabihin, ipakong kasama. So, ibig sabihin, malinaw mga kapatid, ikaw, yung luma mong pagkatao na makasalanan, na ipako ng kasama ni Kristo. Amen? Tanong, nung ipinako si Kristo sa krus, namatay ba siya? Kung kasama kang nakapako, namatay din ba ang luma mong pagkatao? Yes. Sabi mo sa katabi mo, wala na ang lumang, tapos banggitin mo yung pangalan mo. Sige, sabi po natin sa katabi natin, kasi nag-aaral po tayo eh. Amen mga kapatid? Sabi mo sa likod. Wala na lumang Rogelio. Kahirap niya, no? Pag pinasasabi, sabi mo sa kanan, pagtingin mo sa kanan, nakatingin din siya sa kanan. Sabi mo sa kaliwa, pagtingin mo sa kaliwa, nakatingin din sa kaliwa. Sabi mo sa likod, pagtingin mo sa likod, yung batok niya makikita mo. Sabi, sana lang sabihin mo sa katabi mo. Ayan, no? Wala na yung lumang Anthony. Bakit? Ayun, no? To crucify together with, naipako ng kasama. Ang ibig sabihin pala ng sustoro is to impale, i-barbecue.
tusukin, tuhugin, in company with, ikaw ay tinusok, ikaw ay tinuhog, nakasama sino? Si Kristo. Alam niyo mga kapatid, kaya the Christian life is all about renewing the mind. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, pag nakita mo yun, kunin mo yun. Magsabi ka ng amen dun kasi para sa iyo yun. And once na sinabi mong amen, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan para mamuhay, no, sa buhay Kristiyanong ito. Ibig sabihin mga kapatid, doon sa krus ay nagkaroon po ng co-crucifixion si Jesus at tayo. Eh sinong tayo? Our old, sinful self. Kasi buhay ka pa eh. Pero ang napakong kasama ni Kristo, yung luma mong makasalanang pagkatao. Kaya nga po mga kapatid, pinatay na, kaya ang sabi ng Romans 6:6, tingnan po natin sa contemporary English version sa ibang translation. We know that the persons we used to be, ganda no? The persons we used to be, ano nangyari? Were nailed to the cross with Jesus. Ikaw na anak ng Diyos, that is the person you are now. But the person you used to be, yung luma mong makasalanang pagkatao, namatay ng kasama ni Kristo. Kaya po, nung tanggapin po ni Pablo ang katotohanan ito, sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Present tense, past tense, future tense. Past tense. I have been crucified with Christ. Tapos na. Ano po? Nangyari na. Kaya po ang deklarasyon po ng Biblia, namatay na po tayo. Bakit po tayo namatay? Pinatay kasi tayo. Ano ang pinatay sa atin? Yung luma nating makasalanang pagkatao. Sino po rito ang naglibing na ng mahal niya sa buhay? Taas mo kami. Meron ka na bang mahal sa buhay na nilibing mo? Lahat po tayo siguro nakaranas na no. Kailan mo siya lately nakita? Nagkita ba kayo lately? Kung nilibing mo siya nung 1990, nagkita ba kayo lately? Nung nilibing mo ba siya, magkikita pa kayo? Nung nilibing mo ba siya, bumalik pa siya? Hindi na. Ang isang patay, once na namatay na, hindi na babalik. Ano po ang namatay sa atin, mga kapatid? Yung luma nating makasalanang pagkatao. Babalik pa? Hindi na. Patay na eh. Nilibing na nga eh. In fact, nung nung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, kasama rin po tayong nabuhay sa isang bagong buhay, isang bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. At yun po ay kagagawan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ganon din po nangyari sa spiritual death ng ating old sinful self. Kaya tingnan niyo po ang declaration ng Biblia, ang ipinagdidiinan ng Biblia, Romans 6:8. We've died with Christ. Sino namatay kasama ni Kristo? Tayo. Past tense na. Sabi ng Colossians 2:20, walang kinaiba. You died with Christ. Past tense na? Past tense na. Sabi ng Colossians 3:3, for you died. Sino namatay? Ikaw. Anong bahagi mo ang namatay? Lumang pagkatao. Sabi ng contemporary English version, the person you used to be is now dead. Amen, mga kapatid? Kaya nga title natin, Crucified with Christ. Sino namatay? Yung luma nating makasalanang pagkatao. Okay? Ang luma nating makasalanang pagkatao ay namatay. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. At pag sinabi po ng Biblia, pinananampalatayanan, hindi pinapakiramdaman. Ulitin ko po. Pag sinabi ng Biblia, pinananampalatayanan, hindi pinapakiramdaman. So pag sabi ng Biblia, by the stripes of Jesus, you were healed. Sinabi ba ng Biblia yon? 1 Peter 2:24? Yes, may nararamdaman ka ngayon. Medyo nahihilo-hilo ka ng kaunti. At kanina, nagde-decide ka, huwag na lang kaya ako mag-church. No? Pero sabi ng Biblia, by the stripes of Jesus or by the wounds of Jesus, you were healed. Yun ang sabi ng Biblia. Pinapakiramdaman ba? Hindi. Pinananampalatayanan. Therefore, pag may nararamdaman ka, Lord, medyo nahihilo-hilo po ako ng kaunti. Ano po? Pero ang sabi ng Biblia, by the stripes of Jesus, I was healed. Therefore, I choose to believe that. Amen, mga kapatid? At hindi ako magdidwell saan? Sa aking feelings. Because nothing more than
feelings. Bakit? Kasi kung nag-dwell ka sa feelings mo, kapatid, wala ka rito. Pag nag-dwell ka sa feelings mo, nakahiga ka na naman. At paano natin malalaman na matatanggal yung sakit ng ulo mo o yung pagkahilo mo kung nakahiga ka lang maghapon? In fact, pag bangon mo mamayang hapon, sasabihin mo, parang lalo ako nahihilo. Bakit ka naman lalo mahihilo? Paano maghapon ka nang humiga? At hindi na nag-circulate yung dugo sa iyong buong katawan. Sabihin mo sa katabi mo, pag sinabi ng Biblia, pinapakiramdaman. Pinananampalatayanan. Hindi pinapakiramdaman. Amen mga kapatid? Praise God. Sabi ng 2 Corinthians 5:14, we are convinced of the fact. Okay? Are you convinced of the fact? That one man has died for all people. Sino po yung man na yan? Who died for all people? Jesus. Therefore, all people have died. Ilan daw po namatay na? Lahat na. Patay na rin. Ano po? So sa talata po bang yan, kasama ka sa all? Kapatid? Yes. Kasi kung sabihin mong hindi, abay, taga saan ka? O kaya kung sasabihin mong hindi, are you a person? Pero sabi kasi doon, that one man has died for all people, therefore all people died. Namatay na po ang lahat. Yes, your old self was crucified with Christ and killed at the cross 2,000 years ago. At ito po ang mabuting balita. Now, mabuting balita ito sa dalawang grupo. Number one, this is good news for the unsaved. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, may mabuting balita para sa iyo na si Kristo ay namatay na 2,000 years ago at kasama kang namatay. Kung ikaw na nanonood ngayon, anong oras mo man ito pinapanood sa YouTube o kaya sa Facebook, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay hindi pa ligtas, gusto kong malaman mo that there is good news for you. The good news is that Jesus was already crucified on the cross. And sabi ng Romans 6:6, you were also crucified at the cross. Kasama ka na rin na ipakong kasama ni Kristo. May mga naniniwala po kasi na si Kristo ay namatay lamang para sa mga Kristiyano. Tinuturo nila, si Jesus namatay lang para sa mga Kristiyano. Alam kasi ng Diyos na kung sino yung magbe-believe, kaya si Kristo para sa kanila lang namatay. Tama po ba yun mga kapatid? Mali po. Ang kaisipang ito ay malayong-malayo sa ipinapangaral ng good news. Tingnan niyo po, 2 Corinthians 5:17-18. Therefore, if anyone, kasama ka sa anyone? Are you just anyone? Yes, sabi doon. If anyone is in Christ, that person is a new creation. The old has gone, the new is here. All this, sabi ng verse 18. Ano po yung all this? Yung new creation na sinasabi sa verse 17. All this is from God. Kaya yung pagiging bago mong nilalang, hindi yan inimbento ng tao. All this, that new creation is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Sino raw po ni-reconcile ni God sa Kanya? Us. Tanong, kasama ka sa us? Amen. Kung naman, sama ng sama. Kasi nga, yun ang sabi ng Biblia. Kasama ka sa all, kasama ka sa us. Tanong, sino yung us? Di punta po tayo sa susunod lang na verse. Nasunod sa verse 18, 19. Sino ni-reconcile ni God? Us. Sabi sa verse 19, God was reconciling the world to Himself in Christ. Ang ganda na mga kapatid. Are you in this world? Yes. May address ka ba sa world na ito? Yes. So, ibig sabihin, taga-world ka. Pero ang ganda ng magandang balita. God was reconciling the world to Himself in Christ. Ibig sabihin, sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at ng Kanyang muling pagkabuhay. So, namatay po si Kristo para sa sanlibutan, nang akuin po niya yung lahat ng kasalanan ng mga nasa sanlibutan. Alam na po natin mga kapatid, dahil kay Adan, nagkaroon po ng problema sa kasalanan ng sanlibutan. Pero sinulusyonan po ito ni Kristo doon sa krus, yung problema po ng kasalanan. Tingnan niyo po sabi sa 1 Corinthians 15:22. For as in Adam, all die. Sino po rito ang ninuno mo si Adan? Tama, tayong lahat. Because he was the first person.
Amen mga kapatid? It so happened that he sinned. And because he sinned, tayo pong lahat ipinanganak sa mundong ito ng mga makasalanan. Kaya sabi po doon, for us in Adam all die. So also, in Christ shall all be made alive. Tanong, are you in Christ? Hindi na po yung kasama sa talata, napasama lang. Yung talata ay pagkatapos lang po ng close quotation. Ang tanong, are you in Christ? Yes. Kasi if not, if you are not in Christ, then you are still in Adam under death. Naintindihan po natin mga kapatid, sino po rito ang ayaw na kay Adan? Sino rito ang in Christ na? Sumampalataya ka na kay Kristo. Therefore, ano meron ka? Death o life? Kung life, palakpakan nga po natin si Kristo. Hallelujah! Praise God! Ang sarap ng in Christ. Amen mga kapatid? Kaya nga po, tayo po in Christ na. Tingnan natin yung isa pang translation. CEV. Adam brought death to all of us, and Christ will bring life to all of us. Tingnan po natin yung CJB, Complete Jewish Bible. For just as in connection with Adam, same verse din po ito, ibang translation lang. Adam all die, so in connection with the Messiah, all will be made alive. Kanino ka na konektado ngayon? Kay Adan pa rin o kay Kristo na? Kay Kristo na. Therefore, ano ka? Meron kang death o meron kang life? Meron kang life. Pero may magsasabi na nakikinig ngayon, Pastor, universalism po yata yung tinuturo mo. Ano yung universalism mga kapatid? Ito po yung katuruan na maliligtas ang lahat. Aba sabi sa talata all will die. Pero kay Kristo, all will be made alive. Ibig sabihin si Hitler, ligtas. Ibig sabihin yung tiyo ko na hindi naman sumampalataya kay Kristo, na maglalasing, mambababae, magsusugal, no? At hindi nagsuko ng buhay niya kay Kristo, hindi sumampalataya, kasama sa all. And because of that, all, di ligtas. Universalism po ang tawag doon mga kapatid. No, kapag pinaniwalaan mo na ang lahat ay ligtas. Diba? May mga ganun pong samahan mga kapatid. Na akala nila lahat sila ay ligtas. Yun po ba sabi ng Biblia mga kapatid? Hindi po. Tandaan po natin, ang mga ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay kailangang buong pananampalatayang tanggapin para mapakinabangan. Nagbigay na po ba si Lord ng biyaya? Yes. Meron po ba na sa pagkakaloob ni Lord ng biyaya, may mga sumampalataya? Meron din po bang tumanggi? Doon na po ngayon naghihiwalay. Ano po? Doon po naghihiwalay. Tingnan niyo po yung poster natin. Jesus' work on the cross is adequate to save all, but only effective in saving those who come to Him by faith. Ang mga pakinabang ng krus ay para po sa lahat. Available para sa lahat. Ikaw man ay masama, ikaw man ay mabuti, ikaw man ay ligtas na, ikaw man ay hindi pa ligtas, para sa lahat yan. Na po, ngunit hindi po natin ito matatamasa at maipagsasaya kapag tinanggihan po natin, kapag inayawan po natin sa magitan ng hindi pagsampalataya. Yan man ay kaligtasan o yan man ay anumang pagpapala na kasama sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen mga kapatid? Siguro lahat naman po tayo rito, nasubukan na natin pumila sa pagkain. Tama mga kapatid? O, yan man ay kasal, yan man ay birthday yan, no? Yan man ay dedication, yan man ay dedication ng bahay. Tapos may pakain. Ano po? Yung po bang pakain na yun, mga kapatid, bayad na? Sino nagbayad? Kung ikaw yung nagpapahanda, ikaw magbabayad. Tama mga kapatid? Kaya yung mga pipila, magbabayad ba? Hindi. Yun ba ay para sa lahat? Amen. Lahat, yun ay para sa lahat. Kaya pag nakapila ka na doon, bayad na yun. Hindi mo yung pahanda, may pahanda yun ng iba. Bayad na yun, tapos habang pumipila, no, malayo pero malapit ka na sa kanin,
Tinitignan mo yun, tagal naman kumuha naman kasi. Di ba? Tapos makakita ka ng plato na hindi malundagan ng pusa kasi ang taas na. Mga kapatid, ang tagal naman. Tapos ikaw na. Nung ikaw na, sabi mo, hindi ako magra-rice. Namimili ka na. No? Dati nagra-rice ka, pero ngayon ayaw mo nang mag-rice. Kahit na rice is life daw. Ano? Sabi mo mag-rice. Sige, yung pansit. Sige, ito. Namimili ka. Pwede mo bang piliin lahat? Oo, bayad na eh. Amen mga kapatid? At saka gusto mo eh. At saka gusto mong pakinabangan eh. Tama mga kapatid? Pero pwede ka bang tumanggi? Yes. Yung iba sabihin, tinanggihan, 3 ulam ang tinanggihan mo. Hindi kasi babalikan ko yung 3 mamaya. Ano? So wala kang tinanggihan. No? Pero pwede kang tumanggi. Hindi ako kumuha ng ganito, hindi ako kumuha ng ganito, hindi ako kumuha ng ganito. Pero sa issue po ng pagbabayad, wala nang issue. Bayad na. Ikaw lang ang nag-decide na huwag kainin yung bayad na. Huwag pakinabangan yung bayad na. Amen mga kapatid? Sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay, bayad na. Amen mga kapatid? May available ng pagpapatawad, may available ng buhay, may available ng kaligtasan, kaya lang nasa iyo ngayon kung iyong sasampalatayanan at buong kagalakan na tatanggapin at ipagpapasalamat, yung bayad na. Amen mga kapatid? At salamat sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, tinanggap ko. Amen mga kapatid? Praise God. And so kung tinanggap mo, o di papakinabangan mo, pero hindi kasi lahat tumatanggap. Hindi kasi lahat gusto nila yun. Kaya sabihin nila, hindi meron na akong relihiyon. Meron na akong organisasyon. Meron na akong samahan. No? At dito sa samahan namin ito ay ganto. So, ngayon, hindi mo tuloy maranasan yung purong-purong ginawa ni Kristo sa krus. Jesus' work is adequate to save all. But it is only effective in saving those who come to Him by faith. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever" what? Believes. Ano lang gagawin mo kapatid? Believe. Will not be perished, but will have everlasting life. Have you believed? Therefore, what life do you have? Eternal, everlasting. Pag everlasting, nawawala. Kasi pag nawala yan, hindi na eternal. Amen mga kapatid? Eternal life ang pangako ng Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, sa buffet, bayad na, kainin mo. Sa kaligtasan, bayad na, sampalatayanan mo at tanggapin. Kung kaya po nating paniwalaan na pumasok pala ang kasalanan sa sanlibutan ito, pumasok ang kamatayan sa pamagitan po ni Adan, bakit po nahihirapan tayo mga kapwa Kristiyano? Natanggapin ang ginawa ni Kristo doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kung kaya mong sampalatayanan, alam mo dati makasalanan talaga ako. Alam mo talaga dati I am under death eh. Pero bakit ngayon nahihirapan ka? Natanggapin yung hyper grace. Pinag-aralan po natin last Sunday. Bakit nahihirapan kang tanggapin ang isang regalo na binigay naman sa iyo na nagmamahal sa iyo? Bakit ka nahihirapang tanggapin ang isang napakalaking regalo na hindi mo naman binayaran at kayo pinagdududahan mo kung yun nga ba talaga? Pagka malaking regalo, magandang regalo, mahal na regalo, anong gagawin mo kapatid? Anong gagawin natin kapatid? Naku, ikaw ay tatalon sa tuwa. Mga kapatid, alam ba, paglabas mo dyan mamaya, tapos may nakabalot dyan, hugis kotse, ano yan? Pagbukas mo, motor. Praise God pa rin. Ano? Yung karton lang palang pinaglagyan ng hugis kotse, pero praise God pa rin. Sampalatayanan po natin yung ginawa ni Kristo, mga kapatid. Bakit po? Tapos na eh. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 19, "And just as all people were made sinners, as the result of the disobedience," verse 18. "Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people." Doon po sa lumang kasunduan mga kapatid, under the law of Moses, ang righteousness makakamtan po natin o makakamtan ng mga Israelita sa pamagitan po ng tuloy-tuloy na pagsunod sa kautusan.
Yun yung sabi sa Deuteronomy 6:25. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Ano daw ang iyong katwiran sa lumang kasunduan doon sa mga Israelita? If we are careful to obey, keyword po dyan, all this law. Tapos sa panahon natin ngayon, may magtuturo na kinakailangan sumunod ka sa kautusan. Hindi nga po makakasunod. Wala pong nakagawa ng 613. Bumagsak po tayong lahat sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit po? Wala po kasing naging careful to obey all the law. Kung walang naging careful to obey all this law, nagkaroon ba ng righteousness under the law? Wala. Wala pong righteousness under the law. Wala kasing nakagawa. The good news is, under this new covenant of grace, because of the finished work of Jesus on the cross and resurrection, tumatanggap po tayo ng righteousness ngayon sa pagitan po ng faith. Sa pagitan lamang ng pagsampalataya. Kaya nga, this is good news for the unsaved. Mabuting balita po ito kung hindi ka pa ligtas. Kailangan mo lang sumampalataya. Romans 1:17 says, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. Sino po rito gusto ng righteousness? Na-reveal na. Paano na-reveal? In the gospel. Nakita po natin? For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Ano po itong righteousness na ito? That is by faith from first to last. This righteousness is not about your behavior. Baliktad po sa relihiyon. Sa relihiyon po, they are seeking righteousness at para maging righteous sila, kinakailangan magpakabait. Kinakailangan mag-perform. Baliktad po sa tinapos na gawa ni Kristo. Ginawa ka kagad righteous ni Christ, tapos dahil righteous ka na, makakapamuhay ka ng may kabanalan at katwiran. Kaya nga pong ginagawa lang po natin dito, manampalataya. So pag sinabi po ng Bible na pinatawad na ako, di pinatawad na ako. Kung sinabi ng Bibliang ako ay nilinis na, o di nilinis na. Yun lang naman ang pagsampalataya mga kapatid. Tama po ba? Do you believe that tomorrow is Monday? O di Monday? Because that is fact. Tama mga kapatid? Do you believe that you are already forgiven? Then that is fact. Yan ay totoo. You are a completely forgiven person. Hallelujah. This truth, mga kapatid, that we have been crucified with Christ, hindi lamang po ito good news para sa unsaved. Number 2, this is also good news for the saved. Kung sumampalataya ka na kay Kristo, you are now saved. Therefore, yung pagiging crucified natin kay Christ, good news to para sa iyo. Alam po ba natin mga kapatid na marami pong nalilito tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus? Ito pong dahilan kung bakit maraming Kristiyano sumusubok na mamatay sa sarili. Sumusubok po silang ipako yung sarili nila sa krus. Mag-imagine nga po muna tayo mga kapatid. Kunyari, ipapako mo ang sarili mo sa krus para mamatay ka. Hindi mo kailangan si Kristo, ikaw ang magpapako sa sarili mo. Can you nail yourself to the cross all by yourself? I wanna be. Kaya mo ipako sarili mo, kapatid? Pakibaba yung martilyo mo. Pakibaba yung pako. Hindi mo kayang ipako ang sarili mo. May mga kapatid, bakit? Nandun ka sa krus, hawak mo yung mapako, hawak mo yung martilyo, paano ngayon yan? O sige, sabihin natin na ipako mo yung kanan. Paano yung kaliwa? Paano yung paa? You cannot nail yourself on the cross by yourself. Kaya nga po, ginawa na ito ng Diyos. Kaya nga si God na ang gumawa. Ibig sabihin, hindi mo kayang patayin ang luma mong pagkatao sa pamamagitan ng self-denial mo. Amen mga kapatid? Sa pamamagitan ng lakas mo, sa pamamagitan ng galing mo. Kaya sabi ni God, ako na ang papatay sa iyo. Isasama kitang kasama ni Kristo. Tingnan niyo po ito mga kapatid. 2 Corinthians 5:15.
And He, si Jesus, died for all. That those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Dito po sa talatang ito, sino ang may trabahong mamatay? Wala po sa mukha ko ang sagot. Yan niyo po yung verse. Dito sa talatang ito, kaninong trabaho ang mamatay? Si Kristo. He died for all. Kanino naman trabaho ang mabuhay? Tayo. Tama mga kapatid? Sabi doon, no, he, si Jesus, died for all. That those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Trabaho ni Kristo ang mamatay, nangyari na, at kasama yung luma mong pagkatao. Ang trabaho mo ngayon, kapatid, ay mabuhay. At ang trabaho mo ay mabuhay para sa Kanya, na namatay para sa iyo. Ang ginagawa ng maraming Kristiyano, namatay na si Kristo para sa kanila, tinatrabaho pa nila yung mamatay sa sarili nila. Naku pa natin mga kapatid, huwag mong trabahuhin yung trinabaho na ng Diyos. Ang trabahuhin mo, kapatid, ay yung bunga ng trinabaho niya. At ano ang bunga ng kanyang kamatayan? That you might live. Amen mga kapatid? So sabihin mo kayo sa katabi mo, live for Jesus. Hallelujah! Let us live for Jesus. Ang dali lang po maging Kristiyano, di ba? Let us live for Jesus. Hayaan po natin si Kristo na nanahan na sa atin, ang mamuhay sa pamagitan po natin. Yung po yung living for Him because He already died for us. Namatay po siya para mabuhay tayo. Kitang-kita po natin dyan na buhay ang bunga sa atin ng kamatayan ni Kristo. Pinapangaral po kasi ng man-made religions ang self-denial o yung pagtatakwil sa sarili. Maging yung dying to self, kamatayan sa sarili. Kasi akala po nila, nakatira pa po sila dun sa left side of the cross. What is the left side of the cross? Yung po yung before the death of Jesus. Kung saan lahat trabaho. Sana po tayo nakatira mga kapatid? Sa right side of the cross. Ibig sabihin, tapos na yung kamatayan ni Kristo. Kaya ang tawag na po natin, finished work. Sumigaw na po si Kristo ng it is finished. Now the church now lives on the right side of the cross, kung saan tinapos na lahat ni Kristo. Ang gagawin na lamang po natin is to believe. Amen mga kapatid? Sa left side of the cross, hindi pa nag-aalay si Kristo ng buhay. Kayo mga Israelita, behave. To behave, magpakabait, na wala naman pong nakagawa. Wala na pong nakatira ngayon na church sa right side, sa left side of the cross. Nandun na po tayo sa right side. Amen mga kapatid? Sa right side of the cross, ang good news ay patay ka na. Your old self is already dead. Kaya po, tingnan po natin to. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay, ikaw ay isa ng bagong nilalang. You are a new creation. Bakit? Patay na kasi yung luma mong pagkatao. The person you used to be is dead. The sinful na ikaw na luma is dead. You are now a new creation. Bakit po? Dahil naipako na't namatay ang luma mong pagkatao. Yun yung talata natin. Romans chapter 6, verse 6. You now have a new self, which is not only one spirit with Jesus, 1 Corinthians 6:17, kaisa ni Kristo sa Espiritu, but like Jesus Himself in this world, katulad po ni Kristo sa mundong ito, yung bago mong pagkatao. Nakaka-excited ba mga kapatid? Yes. Nakaka-excite. No? Like, you are like Jesus in this world. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng makeover. Nakapanood na kayo ng makeover? Makeover. Before, ito itsura. Tapos, nung minake-upan, pinaglalagyan ng mga kung ano-anong putik sa mukha. Pagkatapos, after. Makeover ng bahay. Dati ito yung bahay. Ito yung kusina. Ang gulo-gulo kasi hoarder sila. No, kung ano-ano kinokolekta, nandun pa yung lata, nandun pa yung TV, hindi na ginagamit.
No? Pero nung minake over, nung pagpasok nila, sabi nung host, sige 1, 2, 3. Pagbukas na ganun, bakit? Na-make over niya. Ganito din tayo noon. Before, ang dumi-dumi po natin, ang baho-baho natin, ang bantot ng buhay natin, ang pangit ng buhay natin, tayo po ay mga makasalanan, pero minake over tayo ng Diyos, inalis po't pinatay yung luma nating pagkatao, kaya pag ngayon meron na tayong bagong pagkatao, 1 Corinthians 5:17, tapos yung bago nating pagkatao to, kaysang Espiritu ni Kristo, like Jesus Himself in this world. Like God in true righteousness and holiness, kasing banal ng Diyos. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sino po ito magtataas ng kamay at sabihin niyang, hindi mas banal sa akin ang Diyos? Sino dito magtataas ng kamay, sabihin niyang, mas banal sa akin ang Diyos? Kapatid, hindi mas banal sa iyo ang Diyos. Tingnan po sabi doon sa Ephesians 4:24. You are like God. Hindi ka Diyos. You're not God. But you are like God in true righteousness and holiness. Ganun yung biyaya ng Diyos na yung kanyang kabanalan, nilagay niya mismo sa iyo. Yung kanyang katwiran, nilagay niya mismo sa iyo. Yung holiness niya, nasa iyo na. Nandoon sa espiritu mo, sa iyong born-again spirit. In fact, mga kapatid, yun ay posible kasi sabi ng Romans 6:17, binigyan ka niya ng isang bagong masunuring puso. Yun yung bagong ikaw. Now, nakaupo ka dyan, sabihin mo, parang ano yun? Parang hirap paniwalaan yan. Biruin mo, katulad ko si Kristo. Biruin mo, kasing banal ko ang Diyos. Kunan niyo po ng picture, mamaya pag-uwi niyo po sa bahay, basahin niyo po. Kasing katwiran ko ang Diyos. May bago na akong pusong masunurin. Nandun po lahat sa talata. Parang ano Alam mo kung bakit ganun tingin mo, kapatid? Kasi napapatingin ka pa sa nangyayari sa labas mo. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ay yung bago mong espiritu. Yung bagong born-again spirit mo. Hindi maglalagay si Lord ng bagong born-again spirit mo na galing pa sa langit. Remember, sabi doon, all this is from God. Galing sa Kanya, tapos may tinge ng unholiness. Amen, mga kapatid? Pure po yan. Nasa loob mo. Kaya lang, kailangang mag-renew tayo ng mind, magbago po tayo ng isip para yung ating kaluluwa ay sumunod sa ating born-again spirit. At pag yung ating isip ay na-renew na, ano mangyari? Lalabas ngayon yan sa iyong kilos. Lalabas ngayon yan sa iyong gawa. Nasa klase ka, di ka nakapag-aral. Sabi naman, get 1/4 sheet of paper. Sabi ng teacher. May surprise exam. Kristiyano ka. Di ka nakapag-aral. So, sasabihin niya nung katawan mo, kumopya ka na lang. Ayun naman yung kaklase mo. Sabi ng kaklase mo, nakasulat pa nga sa ilalim ng mata niya. Yung formula. Algebraic formula. Nakasulat. Nilabas yung dila, mayroon pa rin listahan. Prepared yung kaklase mo, kumopya ka na lang. Pero dahil Kristiyano ka, ano sabihin mo? I am like God in true righteousness and holiness. It is okay, dahil ako nakapag-aral, to be honest, hindi ako mangungopya kung ano lang yung kaya kong sagutin, yun ang sasagot ko. Anong ginawa mo, kapatid? Saan ka lumakad? Sa sin o sa holiness? Sa holiness. Bakit? Nag-renew ka kasi ng mind. Na sa totoo lang, holy ka naman talaga. Nilakaran mo na lang yung holiness na nasa loob mo na.
Amen mga kapatid? Kasi bago ka nang nilalang. Amen? Nag-away kayong mag-asawa. Yung asawa mong babae, nag-away kayo. Nagbatuhan kayo. Tapos babatuhin mo na sana siya ng mesa. Hindi natuloy. Nakita mo, may hawak niya kasi yung refrigerator. Tapos, sira-sira na yung bayan. Sabi, teka, mga Kristiyano tayo eh. Yan na. Kristiyano tayo, bakit tayo nagsasakitan? Tapos, ginagamit natin itong mga bagay na ito, hindi tuloy natin napapahalagahan yung relationship. Mas napapahalagahan natin yung pangyayari. Sabi mo sa katabi mo, mas pahalagahan natin ang relasyon kaysa pangyayari. Kaya lang naman tayo nag-aaway-away sa pamilya at sa magkakaibigan, di ba? Dahil may nangyari. Pero kung pahalagahan mo yung relasyon, bibitawan mo kung ano yung nangyari. Amen mga kapatid? So dahil Kristiyano ka na ngayon, ikaw magde-decide. I am created to be like God in true righteousness and holiness. At dahil dito, sabi mo, sorry ha. Sorry sa nasabi ko. Hindi ko na ulitin. Hindi na yun mangyayari ulit. Tapos sabihin niya, sorry rin ha. Tapos mag-aakap kayo. Tapos magpe-pray kayo. What a beautiful picture ng reconciliation. Amen mga kapatid? Ba't nagkaganon? Kasi nga, banal ka na. Pinahintulutan mo na lang yung kabanalan mo na sadya namang nandoon na sa loob para lumabas. Amen mga kapatid? Pero meron bang mag-asawa na Kristiyano na nagtuloy-tuloy sa pag-aaway? Meron din. Why? Because you can choose. Ikaw ang pipili, kapatid, kung ano ang gusto mong lakaran. Kung lalakaran mo ba yung kabanalan, which is totoo na sa'yo? O kung lalakaran mo yung tawag ng laman at tawag at tukso ng kasalanan, na, hindi, pagpilitan ko ito, tama ako, tama! Yung iba nga po, gusto pang lumalabas pa na tanga, patunayan lang nila na sila po ay tama. Kahit na magmukha silang tangi. No po? Sabi po ng Bible, you now have a new obedient heart. Sige lang, subukan mo. Sige, subukan mo kapatid. Paglabas mo sa mundong ito, if you are a true believer, if you are truly a child of God, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, pag may choice ka, subukan mong piliin yung mabuti, sasaya ka. Amen mga kapatid? Pag pinili mo yung masama, lulungkot ka. Iiyak ka. Tama mga kapatid? Bakit ka iiyak? Kasi uma-against, hindi aligned yung nandoon sa loob sa ipinakita mo. Pero paano mo nalaman na hindi ka pa Kristiyano? Kapag aligned yung masama mong ginawa sa masama mong puso. Kapag hindi ka rin tinatablan, okay lang, kahit hindi ko patiin yan. Ayos lang, kahit na nasaktan ko yan. Ibig sabihin, hindi ka pa Kristiyano. Kasi wala man lang umagainst, wala man lang nagkaroon ng kuryente dun sa wiring na ginawa ni God sa loob. Amen mga kapatid? Kaya pag nalulungkot ka at nagkasala ka kasi nagkasala ka, yun ay pruweba na anak ka talaga ng Diyos. Pero kung masaya ka pa rin, baka hindi ka anak ng Diyos. Kailangan mong sampalatayanan si Kristo. Amen mga kapatid? Kung sinasabi na ni Kristo, tama na yan, o tinuloy mo pa rin, mag-renew po tayo ng isip mga kapatid, para lakaran po natin yung kabanalan na meron na po tayo. Pero pastor, makalat pa rin naman yung buhay ko eh. Nakikipaglaban pa rin naman ako sa kasalanan. Oo. Ang tinutukoy mo na lang kapatid, yung behavior. Yung kilos mo, asal, gawa, ugali sa labas. Na mababago yan, magtutuloy-tuloy yan sa kabutihan kapag ka ikaw ay patuloy na nagre-renew naman ng iyong isip sa kung sino ka na talaga kay Kristo. At sino ka na ba talaga kay Kristo kapatid? Ikaw ay bago ng nilalang, na ipako ng kasama sa krus ni Kristo yung dati at lumang pagkatao. Amen mga kapatid? Patay na yun. Yung luma ko yun, the person you used to be. Ang nangyayari na lang sa atin ngayon mga kapatid, tayo ay nagre-renew ng mind para yung behavior natin maging maayos. Now, sa labas, you are not sinless. Amen?
Ulitin ko po, sa labas, sa behavior, you are not sinless. Pero mapapatunayan mo that you, habang lumilipas ang panahon, you sin less. You are not sinless. Hindi ka pa perfect sa labas. Pero habang lumilipas po yung panahon, you sin less. Nababawasan na nababawasan. Tapos bigla mo lang mahalata, dati ginagawa ko yun. Dati hinahabol-habol ko pa yun. Dati hinahanap-hanap ko pa yun. Pero ngayon, hindi ko na hinahanap. Ano nangyari, kapatid? Nag-renew ka na kasi ng mind. Kaya ngayon, unti-unti lumalakad ka na in righteousness and in true holiness, which is, totoo lang, totoo na naman talaga doon sa iyong bagong puso. Nakukuha pa natin, mga kapatid. Kaya we do not judge each other by our behavior. Hindi po natin sinasabi, kala ko ba Kristiyano na yan, hinayupak na yan. Ano? Akala ko ba born again na yan? Bakit ganyan? Umuusok ang ano? Ay, nasalubong ko sa bayan, susuray-suray. Sinabi ko, brother. Kala ko ba Kristiyano na yon? Ang nangyayari sa ating mga kapatid, we judge others, lalo na yung kapwa mo Kristiyano, by their behavior. Na hindi po natin alam, mga kapatid, inaayos pa yan ni God. Kung tunay ang Kristiyano, kapatid, pabawas na yan ng pabawas. Kung si God din naiinip, sabi mo sa katabi mo, huwag ka rin mainip sa akin. Amen, mga kapatid? Mga kapatid, ako naiinip sa inyo. Sabihin nyo, pastor, hindi rin ako kami naiinip sa iyo. Huwag tayong magkainipan. Kasi pag nagkainipan tayo, magkakaasaran tayo. Samantalang ang mga pangalan natin, nakasulat na sa aklat ng buhay, ligtas na nga po tayo, ang ginagawa na lang natin, hindi ka pa kasi kinukuha ni God eh. At hindi pa rin naman ako kinukuha ni God. O di magkiskisan tayo ngayon. Magmahalan tayo, magpatawaran tayo, kapatid. Magunawaan tayo, kapatid. Bakit? Sapagkat may ginagawa si God sa akin. At alam ko may ginagawa rin si God sa iyo. At yung ginagawa niya, mabuti, Romans 8:28. He is effectually at work in us. Gumagawa siya sa ating ikabubuti. Lahat ay Romans 8:28. Nagtatagni-tagni. Nagkakalakip-lakip. Gumagawa si God sa buhay natin para sa ating ikabubuti. You are a work in progress. Amen, mga kapatid? You are not a work in regress. Hindi pa atras. Sabi mo sa katabi mo, tumatanda akong pasulong. Hallelujah. May ginagawa si God sa atin. Let us be patient with one another. Kaya pag ganun po, ang unawa natin sa Gospel of Grace, dahil alam natin, pinabanal na tayong lahat ni God, no, sa pamilya, magiging mas mapayapa. Mas magiging mapayapa. Si tatay, yung mga ganun, si itay, si inay, si kuya, hinayaan na naman yan lumabas yung ano. Hindi lang siya nagre-renew ng isip. Patawarin natin. Akapin natin. I-restore natin. Amen, mga kapatid? May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Tingnan niyo po sabi ni Watchman Nee, sa aklat po niyang The Normal Christian Life. Let me tell you, you have died. You are done with. You are ruled out. The self you loathe is on the cross with Christ. And he that is dead is freed from sin. Romans chapter 6, verse 7. Ito po yung gospel, mga kapatid, para sa mga Kristiyano. Our crucifixion can never be made effective by will or by effort, but only by accepting what the Lord Jesus did on the cross. So, if you are crucified with Christ, what does it mean to be crucified with Christ? Ano pong ibig sabihin ng mapako? Ano yung mga positibong bunga ng pagkapako natin at pagkamatay doon sa krus kasama ni Kristo? Una, first, we are no longer in the flesh, but in the Spirit. We are no longer in the flesh, but in the Spirit. Pag sinabi natin flesh, yung laman. Hindi po itong laman na ito, kundi yung kaparaanan ng mundong ito. Yung kaparaanan ng laman. The old way of being okay. Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yun yung laman. When you lean on your own understanding,
That is the flesh. Kapag nagtiwala ka sa sarili mong galing, husay, lakas, estratehiya, experience, no? Pag doon ka nagtiwala, isinantabi mo si God, yun ang flesh. Yun ang laman. Okay? Kaya sabi ng mga asawa, naliligaw na sila, magtanong kasi tayo, hindi kaya. Naliligaw na nga tayo, niligaw tayo ni Waze. Hindi kaya yan, kaya ko yan. Ayaw magtanong. Samantala sinasabihin na siya ng asawa niya, yung navigator. No? Magtanong tayo. Ano ginagawa mo? You are walking in the flesh. Kaya ko yan. Just do it. Sabi ng Nike. Gawin mo. Pero sabi ng Bible, we are no longer in the flesh. Wala na tayo dyan sa style na yan. We are in the Spirit. Tingnan niyo po, sabi sa Romans 8:9. You, ikaw, Kristiyano, however, are not in the realm of the flesh. But, nasa ka na? You are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka na talaga. Kung nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, aba, you're no longer in the realm of the flesh. Kung pinananahanan ka na talaga ng Espiritu ng Diyos, kung nasa iyo na, born again ka na, Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, then you are now in the realm of the Spirit. Bakit? Natin nalaman yun. If anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. If you do not belong to Christ, ano ka? Saved, unsaved? Unsaved. If you are unsaved, nasaan kang realm? Flesh o spirit? Flesh. Pero, hindi ka ganun, kapatid. Amen, mga kapatid? Sa bagay, ikaw lang man makakasagot habang nakikinig ka ngayon. Kung ikaw ay Kristiyano na. Kung ikaw ay mananampalataya na talaga. Kasi kung Kristiyano ka na talaga, you are no longer in the realm of the flesh. You are in the realm of the Spirit. Magkaaway po kasi yung flesh. Dinaanan na po natin to sa Galatians. Balikan lamang po natin. Magkaaway po kasi yung flesh tsaka yung Spirit. Ano sabi ng Galatians 5:17? For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Magka-conflict daw po ang flesh at ang espiritu. Tanong, nasaan ka bang realm? Sa spirit. Sino kakampi mo? Yung spirit. Wala ka na sa flesh. Therefore, kung ang ka-conflict ng spirit ay ang flesh at ang spirit ay nasa iyo, sino ang ka-conflict ng flesh? Yung spirit tsaka ikaw na pinananahanan ng espiritu ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya huwag ka nang magtataka na kapag gusto mong lumakad sa kabanalan, si flesh ayaw. Ipipilit at ipipilit ng sanlibutang ito, ipipilit at ipipilit ng laman na sumunod ka sa akin. This is how we do it. Saan? Dito, sa flesh. Sa paraan ng laman. Pero dahil nasa iyong banal na spirito, sabi ng Holy Spirit, this is how I do it. Tapos ikaw ngayon lalakad. Amen, mga kapatid? Kailangan alam po natin ito para pag nandyan na po tayo sa labas, namumuhay tayo sa labas, at nandyan na po yung flesh, nandyan na po yung tukso, alam natin kung kanino tayo kakampi. Amen, mga kapatid? Kanino ka kakampi? Sa Spirit. Malinaw po sa talatang ito. Bakit? Sabi kasi ng Philippians 2:13, it is God who is working in you. Patay na yung luma mong pagkatao, bago ka na ngayon. Sabi ng Bible, it is God who is working in you. Ano ginagawa ni God sa'yo? Enabling you both to desire and to work out His good purpose. Di ka ba na-excited doon, kapatid? Na si God may good purpose. Tapos sabi ni God, halika, I am going to work inside of you so that the good purpose that I've already planned long before, gagawin mo. Amen, mga kapatid? Kaya paglabas po natin sa silid na ito, sa bagong linggong ito, ma-excited ka na sa mga good purposes ni God na ipagagawa niya sa iyo, all because nakatira siya sa iyo. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Praise God!
Di ba baliktad na baliktad nung makasalanan ka pa? Nung makasalanan ka, pinagpaplanuhan mo yung masama. Ano pare, saan tayo ngayon? Dito naman tayo sa BPI. Tapos na tayo sa Metrobank eh. Ano? Doon pala sila mangi-scam. O doon pa sila gagawa ng ano. Bakit? Kasi nga makasalanan. Pero, ngayon na ikaw ay Kristiyano na, ang nagwo-work na inside of you is God. Wow. Let us get excited, mga kapatid, that God is working inside of us. Amen? Second, anong bunga ng pagkapako mo, luma mong pagkatao kay Kristo? We are not sin. Hindi ikaw ang kasalanan. And the godly, holy, and righteous desires that we now have from God are in contrast to sin's evil desires. Hindi ikaw ang kasalanan, hindi ka na makasalanan, magkaiba na kayo ng desire ng kasalanan. Amen, mga kapatid? May talata ba tayo dyan? Yes, meron. Romans 6:11 and 12. Mga kapatid, dito po sa church natin, huwag po kayo maiinip pag nagbabanggit tayong talata. Amen? Mas maganda pong magbanggit ng talata kaysa salita lang po ako ng salita ng walang talata. Amen, mga kapatid? Kasi kung may talata, may batayan. Kapag salita lang na salita yung pastor, ibig sabihin hindi nag-aral yan. At dahil hindi yan nag-aral, ibig sabihin kung ano-ano sasabihin yan sa pulpito. Amen, mga kapatid? Pero pag may talata, praise God, may talata. Meron akong babalikan. Meron akong nakunan ng picture. At meron akong aaralin. At pag naaral ko, nakuha ko as it is, mabibless ako. Amen, mga kapatid? Therefore, tingnan natin talata. In the same way, count yourselves dead to sin. Ano daw ang gagawin mo, kapatid, na ibibilang mo? Anong ipapalagay mo? You are what? Dead to sin. Bakit dead to sin? Kasi nga, dead na yung sinful nature mo. Kaya nga, you are now dead to sin. Parang ganito, mga kapatid, yung example ko noon pa, narinig niyo na po ito. Nung lumipat po kami dito sa Batangas, tapos nalaman nila pastor ako, tapos pagdating po doon sa bahay, sabi po ng mga nakatira doon, nagiinuman sila, Pastor! Shot muna! Di ba ganun lang naman? Shot muna! Ano sagot mo? Dahil sinagot ko lang sila para hindi ko sinabi sa kanila, alam niyo ba sabi sa Romans chapter 6 verses 11 and 12. Hindi ako sumagot ng gano'n. Siyempre naman, ma-offend po sila. Pero sabi ko, nagbago na ba ang lasa ng beer? Di pa, mapait pa rin naman. Natikman ko na yan. Nakuha na nila. Ano po? Ano sinasabi natin doon, mga kapatid? Kasi dead ka na sa sin. Dead ka na sa pag-inom. Dead ka na sa paglalasing. Isang area lang yun, mga kapatid, Ano po? Nang kung saan pwedeng kumilos ang kasalanan. Pero yun naman, mga kapatid ko, halimbawang nag-preach ako rito pero may inom ako. Paano ngayon yan? Ano po? So, dead ka na. Ibig sabihin, wala nang affection. Na dati, meron kang affection. Na dati, pinagpaplanuhan mo pa kung paano gagawin yung sin na yon. May nakaka-relate po ba sa akin, mga kapatid? Na nagpaplano ka pa para magkasala. Pero ngayon, wala na. Because you are dead to sin. At malaki po ang tulong when you count yourself dead to sin. Pag ipinalagay mo na, hindi, patay na talaga ako dyan eh. Na minsan naharap ka pa sa salamin, sabihin mo, patay ka na kasi talaga sa kasalanan. Kausapin mo sarili mo. Kasi minsan, mga kapatid, kahit na sila yung, patay na ako sa kasalanan. Patay na ako sa kasalanan. Pabili nga po ng Red Horse. Patay na ako sa kasalanan. Pero nandun ka na naman ulit. Iba yung talagang sabihin mo, count yourselves dead to sin. I am dead to that sin. That is beneath me. Nasa ilalim na yan ng aking talampakan at para makausap ako niya, kailangan pumirma pa yan sa talampakan ko. Bili ng beer. O bilhin ito, gawin ito. Nasa ilalim ko na yan. That is beneath me. I am dead to sin. Pero ang ganda nito, mga kapatid, you do not only count yourself dead to sin, count also yourself alive to God. Amen? Na hindi ka lang patay sa kasalanan at hindi ka na tumutugon sa kasalanan, kundi buhay ka naman kay God. And so sasabihin mo, God, ano pong gusto mong gawin ko sa sitwasyong ito?
Lord, anong gusto mong gawin ko sa nangyayaring ito sa aming pamilya? Sa nangyayaring ito sa relationship namin? Sa nangyayaring ito sa aming negosyo? Sa nangyayaring ito sa aking pag-aaral? Sa nangyayaring ito sa pinagdadaanan ko ngayon? Ano ang gusto mong gawin? Ba't mo kinakausap si God? Because you are alive to God. Therefore, sabi sa verse 12, since you have counted yourself dead to sin and alive to God, therefore, ito yung application, do not let sin reign in your mortal body. Alam niyo yung reign, ginagamit po yan sa hari. At ang utos ng hari, hindi nababali. Amen mga kapatid? Ganun po dati tayo nung makasalanan pa tayo. Ang hari natin si sin. Yes, I will obey, I will obey. Pero sabi ng Bible, do not let sin reign in your mortal body. Diyan sa katawan mo, wala na yun. So that you obey its evil desires. Paano po natin napapaghari ang kasalanan sa ating mga katawan? When we obey its evil desires. Gusto ko pong makita niyo ito mga kapatid. Kaninong evil desire? Wag mo sa mukha ko, dun sa talata. Sino yung its? Si sin, hindi ikaw. Hindi ikaw. Yung its doon, si sin. Si sin, mayroong anong klaseng desire? Evil. Ano ang desire mo sa bago mong puso? Evil? Righteousness. Holiness. Therefore, hindi kayo magkakampi ni sin. Amen mga kapatid? Hindi ka bibigay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibigay kay sin. Iba ang desire ni sin, iba ang desire mo. Now, kung buhay pa yung luma mong pagkatao, pareho kayo ng desire. Tama mga kapatid? Pero dahil naipako na ang luma mong pagkatao, may bago ka ng desire. Nag-download na si God sa iyo ng bagong desire. At ang mga desire na ito ay godly, holy, righteous, mabuti, maayos, mabango. Ang mga desires na ito galing sa Kanya. Kaya wag mong iisipin, pareho kami ng desire ni sin. Kasi pag pareho kayo ng desire ni sin, bibigay ka. Amen mga kapatid? Kapag sinabi ni sin, ganito, oo nga no. Kaya ako bumibigay kasi pareho din naman kami. Wala naman talaga akong magagawa kasi talaga namang susunod ako sa sinasabi. But when you know that sin has its evil desires at ikaw, iba na yung desire mo. Dahil patay na yung luma mong pagkatao na crucify na with Christ, may holy and righteous desires ka na, ang daling humindi sa kasalanan. Naku po natin mga kapatid, pwede mong sabihin, ay sorry sin ha, magkaiba tayo ng desire. Nagagawa mo ngayon sa barkada pag nasa food court kayo, sa akin kakain, gusto ko spaghetti. Sige, spaghetti ka. Dito ako sa chicken. Dito ako sa carbonara. Nagagawa mo nga humindi Tama mga kapatid? Si sin pa na hindi naman kayo magbarkada. Hindi naman kayo magkaibigan. Nakuha po natin mga kapatid? So, ano nangyari? Anong bunga ng crucifixion natin? We are no longer in the realm of the flesh. Hindi tayo si sin. Pangatlo mga kapatid and last, we are in this world but not of this world. Nakatira tayo sa mundong ito pero hindi tayo taga rito. Nandiyan ba yung Romans 6:18? Basahin din natin bago mag-ano. And having been set free from sin, you have become the slaves of righteousness. And what is righteousness? Of conformity to God's will and purpose. Hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka na ng righteousness. At dahil alipin ka, gustong-gusto mo ng righteousness. Tingnan mo, ngayong Kristiyano ka na, ang gustong-gusto mong gawin yung mabuti. Tama mga kapatid, nag-iisip ka lagi, paano ko kaya gagawa ng mabuti ito? Paano ko kaya gagawin ito? Paano kaya gagawin? Bakit? Kasi nga, slave ka na ng righteousness. Pangatlo, dinaanan lang po natin. We are in this world, but not of this world. Tingnan po sabi ni Jesus Christ sa John 17:14-15. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world. Pinagpa-pray po dito ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple. Kasama ka ba sa disciple ni Jesus? Yes. Sabi ni Jesus, you are not of this world, any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one.
Ang prayer ni Jesus sa Ama, Ama, wag mo na munang kunin si Anthony. Sabay sila ni ano. Wag mo na munang kunin. No? Nandito pa sila sa sanlibutan ito. Pero protektahan niyo sila. Ingatan niyo po si Anthony habang nandito siya sa mundong ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, my prayer is not for you to take them out of the world, but that you protect them. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is praying for you. Sabi nga pa natin, Jesus is praying for me. Sarap, di po ba? Malilimutan kitang ipanalangin bilang pastor mo. Pero hindi ka makakalimutang ipanalangin ng tunay mong pastor. Si Jesus Christ. Amen mga kapatid? Ngayon, kung hindi pala naman tayo taga dito sa sanlibutan, dahil dumadaan lang po tayo dito, taga saan ba tayo? Alam na po natin. Taga langit. Sabi sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Praise God. Our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Therefore, yung mga godly, holy, and righteous desires na mayroon po tayo, galing kay God, contrast ito sa desire ng sanlibutang ito. Ano ba yung mga desire ng sanlibutang ito? 1 John 2:16. Everything that's in the world, ano po yun? The craving for whatever the body feels, 1 John 2:16. The craving for whatever the eyes see, and the arrogant pride in one's possessions, ito doon po yung mga nasa sanlibutan, is not of the Father, but is of the world. Are you of the Father? Yes. Therefore, hindi ito yung craving mo. Magkaiba kayo ng craving ng world. Anong sabi ng 17? And the world is passing away along with its desires. Kaya nga paulit-ulit po natin sinasabi mga kapatid, huwag po masyadong mahigpit ang hawak, ang kapit, ang pagkakatanim mo sa mundong ito. Dahil hindi ka taga dito. Aalis ka rin. Amen mga kapatid? Kaya sige mag-aaral ka kasi pinag-aaral ka. Nagpe-prepare ka for a bright future. Kaya sige, i-raise up po natin yung mga families natin na may takot sa Panginoon. Kaya sige, magpatuloy po tayong maglingkod. Ipangaral yung mabuting balita ni Kristo. Tuloy po natin yung mga yan. We are still kasi in this world. At habang we are still in this world, meron naman po tayong assurance that God the Father is protecting us. Bakit? Kasi pinag-pray tayo ni Jesus. Pero wag masyadong malalim ang pagkakatanim mo rito. Aalis ka rin kasi sa mundong ito. Saan ka pupunta? Ang tunay mong tahanan ay ang langit na bayan. We are a citizen of heaven. Ano pong take away natin mga kapatid? Because of the finished work of Jesus on the cross and resurrection, my old sinful self is already dead. Sin is powerless in my life. And I live a holy and righteous life for the glory of God. Amen? Kung yan din ang nasain ng puso mo, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Buhay po ito. Binago kami at patuloy na binabago. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po, Diyos, ipakita niyo po sa amin ang mga katotohanan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay para patuloy kaming ma-equip, lumakas, tumatag, lumalim sa pagtitiwala sa iyo at hindi sa aming sariling galing, husay at lakas. Kapatid, sampalatayanan mo si Kristo kung hindi mo pa nagagawa. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Salamat. Doon sa krus, pinatawad niyo ang aking mga kasalanan. Ako ngayon ay ligtas at may bagong buhay. At ang aking pangalan, isinulat niyo na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. And amen. Handa po natin ang ating mga puso, mga kapatid.
tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.